Now sa atong video karon, we will expound more diri sa singly reinforced nga beams. But first, ari sa ta sa beams reinforced for tension only. Because if doble na, kaya medyo mausab na po ang atong formulas and atong considerations. So first, discuss lang ko ning strength reduction factor, which is kani siyang phi. Now pag sa una, kani ra gyud ang figure nga akong timan-an pirmi. This is the region for tension controlled, and then kani ang transition, and mao ni siya for compression controlled. Now ang kani siyang for spiral, compression controlled siya if within siya diri nga region. But ang spiral diri gid siya sa 0.75 magsugod. While ang other members kay diri siya sa 0.65 siya magsugod. And then moadto na siya sa transition nga region if ang imong strain mulapas na sa strain sa FY. Again, ang kani siyang strain TY mo ni siya ang strain sa FY. Ang kani siyang strain T mo na siya imong actual nga strain. And then if mulapas na gani ang imong strain sa 0.005, mo na ma-tension controlled na siya. Otherwise, na siya sa transition nga region. So basically, mo ni siya atong formulas. For spirals, dirita sa 0.75 magsugod. And then, padung man na siya sa 0.9, essentially. And so mo na, plus 0.15 na siya. Kaya, di ba, 0.75 plus 0.15, may mong 0.9. And then for others, like beams, mga nga na, 0.65 siya magsugod. And then, plus 0.25, may mong 0.9. Because once, ang kani siya nga fraction, may mong 1, mo na, maabot na siya sa tension controlled. Now sir, nga naman na, notice nga kani siyang strain nga 0.005, gikan na siya sa stress nga 1000. Because again, ang formula sa atong strain, mahog nga stress over ES. Now ang kani siyang ES, 200,000 man MPa. Modulus of elasticity sa steel ba? And then kani siyang FS, let's just say nga mao na siya ang stress. Now, if 1,000 ang stress, i-divide na to by 200,000, di ba, mahimo siyang 0.005. And so, mo na siya. Dira ra nagikan. Now, notice nga, if mulapas na siya sa transition nga region, ang kani siya, mahimo rin ni siyang 1. Kaya again, ang kani siyang actual strain, pwede rin na mo listag FS. Ang kani siyang strain Y, pwede rin mo listan og FY. And then, kani siyang 0.005, pwede rin na mo ilistan og 1,000. And then, ang kani siyang strain Y, again, pwede mo ilistan og FY. Now, if ang value sa imong FS kay 1,000, what will happen? Diba, ang kani siyang expression, mahimo na siyang 1,000 minus 415, and then over 1,000 minus 415. And so, di ba kani siya, mahimo rin siyang 1. Anha siya ma-tension controlled kung mulapas og 1,000 ng imong FS. Because if mulapas siya 1,000, automatic imong gamiton ang 1,000 naman, di naman ka mulapas na. Kaya ang mahitabo, kay mo increase na imong reduction factor. So, mo na siya concept na. Now, ang kani siyang transition nga region, you will only apply this one if ang imong FS kay greater than FY, but lesser than 1,000. Ari ka mag-transition. Balik mahog ba ang FS kay naa sa tunga sa 0.005 nga strain ug sa FY. Again, ang kani siyang strain Y, mura rin na siyang FY. Ang kani siyang strain 0.005, mura rin ni 1,000. So, ang kani siyang transition, if ang FS nimo na belong sa tunga. Nabalik data sa atong figure sa singly reinforced. Di ba, mao ni siya. Again, ang atong gigamit atong paglast, FY to siya because nag-assume man ta ato nga ni-yield diretso ang steel ba. But, in actuality, ang kani siyang force diri sa steel, ASFS gina siya. Ang kani siyang FS, mo ni siya ang actual steel stress. And then, if ato nang i-2D ang atong figure, mo na ni siya. B niya, D. And then, ang neutral axis is from dire, and then at a distance C. Kani siya. Ang kani siyang A, mo ni siya ang depth of the compression block. Kung asa to mo act ang katong compressive strength sa concrete. And then, ang kani siyang C, makuha na nimo using this formula. A is equal to beta C. Now, ang kani siyang C, mas dako jud ni siya sa A. Because ang value sa atong beta, mao man ni siya. If ang FC prime is 17 to 28, 0.85 siya. Yan, diba? If mo divide ka og number by a number lesser than 1, mas modako dyan na siya. Balig, diba? May mo ni siyang C is equal to A over beta. Ang beta, 0.85. Nya, A divided by 0.85, modako dyan siya. And then, kani, mo ni atong other considerations. If ang FC prime na to, 28 to 55, mo na, mag-reduce ta dire. And then, ang limit ana niya, kutubra sa 0.65. Notice, nga, example ba, makalimot mo ba nga, kanus aga nito nga, mo gamit og 0.65, let's say ba, nakalimot ka nga 55, pwede rin mo i-check good sa imong calculator. Notice nga, if imo na siyang i-input, 0.85 minus 0.05, and then FC prime, let's just say nga, nakalimot ka ba, kanus siya mo 0.65, just input a number, nga makahatag og 0.65. Let's say, what's greater than 55 man, di ba? 56. So, mo na 56 minus 28. Try na nimo, and then over 7, ang iyang mahatag na value is 0.65.
that means nga dira ra kutob ang imuhang beta nga value. Now if mo exceed ka og 56 like 57 mo 0.64 na siya. However, mo gini siya ang limit kanirang 0.65 balig. Mura ra gyapon region ba. And then mo ni siya ang transition and then mo ni imong upper limit and then kani ang lower limit. Pwede ra pud na siya nimo nga naon. Kaya it's very important man to develop ba ang pagsabot gyud sa concepts nganong naingani kaysa automatic lang ka memorize. And so again, if mag summation na tag forces, mo gini siya in actuality gyud. 0.85 FC prime AB for the concrete. Narinig nga video sa katong one-way nga slab if ganahan ka mag-review. And then, that's equal to AS times FS. Kaya again, stress times area. Muna, may mong force. Kani sa day, ang kani siyang C, mo na siya ang distance again, padung sa neutral axis. And then, mo ni siya atong ma-form nga strain diagram. Now sir, unsa man ni siyang EC? Ang pasabot ana niya is, epsilon man siguro na epsilon C. Pero E na lang kay murag masayon basahon. Ang kani siya mo ni siya ang concrete strain. And then mo zero na siya diri sa imong neutral axis. Kay di ba mo change naman ang imong force. Ang stress ba diri in compression and then diri in tension. Mo na siya. Kay di ba about the neutral axis dira ba na i-change sa atong stresses. And then kani siya ang ES, unsa man ni siya sir? Mo ni siya ang strain considering your actual steel stress. And so basically, if ganahan ka mo compute you need to get Fs. Now, natay formula for Fs, which is kani siya. But pasabton ta mo asa ni siya gikan. Maybe familiar man kaning Fs is equal to 600 d minus c over c. Now sir, asa ni siya na derive? Ang kani siya na derive ni siya from our strain diagram. Notice nga these triangles are similar. Di ba kay the same raman ilang slope. So, kani siya, pila man ni siya nga distance? This one. Diba? C man ni. And then, kani siya, pila man ni? Dire lang be. Diba? Ang kani siya nga distance kay, mahimo siyang D minus C. Now, I hope agree-ra. Kani siya, D minus C. And so, basically, ratio and proportion rata. Again, ang kani siyang 0.03, this corresponds to a stress nga 600 MPa. Kay again, di ba, ang strain nato kay ang stress, ato lang anaon pagsuwat, stress over E be ana. I hope ka remember mo katong sa strain longitudinal nato ba. And so mahimo ni siyang if ang stress nato 600 MPa and then ang atong E kay 200,000, notice nga mahimo ra ni siyang 0.003. Mo na siyang 600 atong i-relate ani balig in terms of the stress gid ba. And so kani daw i-consider daw ti kani nga triangle. Consider tani. Diba, mahimo siyang 600 is to C. So, 600 is to C. Considering this triangle. Again, ang 0.03 mo na, game mo na itong 600. And then, that's equal to, kani siya. Now, ang ES, mo na siya ang considering actual steel stress. And so, we can say nga, Fs is to kani nga distance, which is D minus C. Diba? And so, mo na, ma-simplify rata ni. Ang kani siyang D minus C, multiply na to dira, mahimo siyang 600 times D minus C over C, and then, equal to Fs. Anara na siya gikan gid. Now, if dinita sa design, mara na itong button, we will compute for the tension reinforcement index in which the tension reinforcement index kani siyang omega is equal to rho times Fy over Fc. Now, if makalimot ka nga, unsa gitoy numerator Fc or Fy, just always remember nga ang tension reinforcement index is always greater than rho. Kaya diba, ang Fy na to, usually, dako bi adyo na, mga 415. And then, ang kanisang Fc prime na to, usually, nara, iyang range, nara sa mga 20. So, mas dako jud ang numerator. So, balig, ang tension reinforcement index, mas dako kaysa sa imong rho. And then, mo ni siya ang design moment for design nga problems. But dili lang sa tamo delve ani kay ang usual jud nga ipang solve sa board exam and then sa exams pud di sir kay investigation problems gid. Kay bihira lang talaga na mag-design ba during mga exams. Usually investigation gid. And so mao ra ni siya ang ako na lang gi narrow down gid maayo ang steps for investigation kay para dili na siya libog. Ang first jud nimo buhaton is to compute for A. Again, ang A, ani nga pasabot nako sa A kay, ang, na siya, depth of compression block, kani siya ba? Sa kani nga equation. Again, equating rin siya, C is equal to T. First, imo sa i-assume, di ba, ang actual magid kay ASFS. But sa first nimo solve, i-assume sa nga, ni-yield ang steel. So, you will take Fs is equal to Fy. Mo na, ASFY ni siya. And then, once na-solve na nimo ang A, imo i-check if ni-yield ba. Now, sir, unsang pag-check if ni-yield? Ari ka, compute ka aning Fs. Using this formula, so 600D minus C over C. If ang Fs nimo will come out to be greater than Fy, it means nga ni-yield ang imong steel. Kaya ang iyang actual steel stress nilapas na gud sa
yield stress. And so, if mo yield siya, you will take Fs is equal to Fy. Mo ni siya imong baton if ni yield. Again, kana siya. If ni yield, ang imong Fs is equal to Fy. And then, what if wala siya ni yield? Ang Fs na ko nakuha kay lesser than Fy. Ang imong gamiton na sa imong calculations, kaya actual gid nga Fs. Pero unsaon man na sir nga Fy man ni ang nasa tong equation dire. Mausab na imong equation dapat in terms of Fs na gid siya. Now di ba? We know nga mao man ni siya ang formula sa Fs, 600d minus c over c. And then what is the formula for A man in terms of c? Di ba? Recall nga A is equal to beta c. Di ba? So ang kani siya basically atong ilisdan. If wala ni yield ang steel, mo recompute ka sa C. Balik mainganin na. Aka na lang, dili lang ako i-connect. If dili mo yield ha, ang imong C is equal to T, mahimo nang 0.85 FC prime. And then kani siyang A, imong ilisdan. Himo ni mong beta C. So kana beta C and then multiplied by B. And then equal na siya to A as Fs. However, we know nga ang Fs is kani siya nga formula. And so kani siya ilisdan na lang nato. Himo na tong 600d minus c over c. And so, makasolve ta for c na ani. And then, once we solve for c, atong kuaon ng fs. And then, kani siyang fs, mo na ni atong gamiton sa next calculations. Again, mo boil down na balik dire. So, kana siya. And then, next, mo compute ta for phi. Kana. Again, if ang atong fs turned out to be greater than 1,000, that means nga tension controlled siya. Automatic nga ang atong phi gamiton, kay kani siyang 0.9. Again, di ba? Kung mula pa siya sa 0.005 or ato na lang ibutang diri nga Fs is greater than 1,000, diri lang. Kana, basically, murag nga na. Fs is greater than 1,000. Ara siya ma-tension controlled. And then, ma-transition siya if ang Fs nimo naa sa tunga sa Fy ug sa 1,000. Kana siya. And then, maabot siya sa compression controlled nga region if ang imong Fs is lesser than Fy. Kana lang, para dali matiman-an. Remove na ako ni. Now, ang last nimo buhaton is to solve for mu. And then, ang kana siyang mu, man siya ang formula phi as fs. Mura rin katong as fy ba times the moment arm nga d minus a over 2. But then, ang kaning fs nimo diri mo vary gyud na siya. If wala ni yield ang imong steel, ang imong gamiton ang actual nga fs gyud or ang actual nga steel stress. However, if ni yield and then greater than 1,000 siya, I mean not necessarily greater than 1,000, but basta if ni yield, ang imong gamiton diri sa fs kay kani siyang Fy. Kaya diba, we established man nga if Fs is greater than Fy, ang atong gamiton nga Fs, kaya ang Fy mismo. So, kani siya maybe Fy. And then, if steel yields. And so, mara na basically atong timan-an agad sa investigation nga problems. Now, para ma-internalize ninyo, let's focus on these examples. First, we have a reinforced concrete beam with width of 300 mm. And so, ang B na siya, 300. And then, na siya effective depth nga 410 kana. And then na siya tension reinforcement area nga 3,700 mm squared. So basically mao na siya ang AS. So equal na siya to 3,700 mm squared. And then FC prime na to is 27 and then FY is equal to 415. Now first, ang question na to is to determine the distance of the steel reinforcements to the neutral axis. Now sir, asa man yung neutral axis? Again, balik ta sa figure na to. Na siya diri sa location sa C. Na ato lang ni siya i-copy. Na siya para ato lang ilisdan ba. Remove lang ko ni. And then kanipod. And so diba, mura nag-ingani nga atong figure. Now kani siya ilisdan lang nato og labels ba. Kani siya mahimong ang atong D kay 410. So zoom in ta. Kani siya mahimong 410. And then let's try to solve for A. Diba ang A na to, masolve na to gamit katong equilibrium condition which is C is equal to T. So C is equal to T, mahimo siyang 0.85 FC prime which is 27 and then A multiplied by B. Now ang B na to kay 300 and then equal na siya to A as Fy. And then kani siya mahimong 3,700 multiplied by Fy. And so kani na siya. Basically sa first na to nga step gyud, balik ta. Diba, compute sa ta for A, assuming nga steel yields. Moto, ang atong gigamit, Fy usa. Now, let's try to solve for A. So, 0.85 times 27 times A times 300 is equal to 3,700 times 415. And so, makasolve na ta for A, which is 223.02. And so, kani siya, i-store na lang ko ni sa A pod. Kaya para intuitive ang akong solutions later. So, once makuha na nimong A, you will solve for C sa. Okay, again, we will check biya if ni-yield budget ang steel or wala. And then, ang condition na to ato, kay if ang Fs is greater than Fy, ara siya ni-yield. Otherwise, wala siya ni-yield. So, dirita. Let's try to check pila atong beta sa. Ang atong FC prime is 27 man. And so, dirita. It's within this range.
from 17 to 28. And so, ang atong gamiton nga beta, kay kani siyang 0.85. So, ang atong C, kay again, di ba, A is equal to beta C. So, that means nga, are na lang, di ba, A is equal to beta C. And so, that makes C is equal to A over beta. Now, I hope agree ra. And so, ang A na to, di ba, kani siya nga value. So, A over beta nga 0.85. And so, ang atong C, mahimong 262.3777. And so, ako ni siya i-store sa C. Na ako lang sa isuot ang values dire para basig wala may calculators ba. For the sake lang makita ninyo. Ang atong A kay 223.02 and then ang atong C kay 262.38 siya. Now let's try to check if ang steel na to ni yield ba gyud using kato siyang FS. Di ba? Mo naman ni atong nakamap nga formula ganina. So mahimo ni siyang 600 times pila atong D kanimang 410. So, 410 minus C, which is 262.38, and then over 262.38. 600 D minus C over C. So, akong solution na kay nga na lang, 600 times 410 minus C over C. And so, may mo siyang 337. So, ako isuot dire, 337.58, and then MPa. Notice nga, ang kani siya nga value is lesser than Fy. Kaya diba, ang atong Fy, 415 man. Again, mo ni siya ang atong Fs. Now, 337 is lesser than 415. And so, that means nga, ang atong steel di ay, kay wala gid siya ni yield. So, does not yield ni siya. And so, that means nga, dili na to pwede gamiton ang yield stress. Dapat, ang atong gamiton, kanijong actual nga steel stress, which is 337.58. However, ang kani siya nga FS, considering man nga ni yield, nga kani siya ba, nga 415 atong gigamit sa FS ganina. And so basically, di na to siya ma-apply. We can only apply ang kani siyang A ug C nga values if ang kani siya nga value kay greater than 415. If ni yield siya ba. If wala siya ni yield, recompute ka for C. Now sir, unsa man pag recompute for C? Katong ganina nga, kanina atong gamiton ba? Now ako lang ni copy, kana siya. Butang ko recompute C, kana siya. And so may mo ni siyang 0.85 times FC prime, which is 27, and then times beta C, which is 0.85, and then ang kana siyang C, mo na natong unknown, and then times B, ang B na to kay 300. Na ako lang ni isuwat ang values dire kay in case wala mo calculators. So times 27 times 0.85, and then C multiplied by B, which is 300. And then equal na siya to AS nga 37 multiplied by 600 times D minus C over C. Ang atong D kay 410. Ito ba? Dara 410. And then minus C over C. And so makompute na nato ang value of C ani. Now padayon ta equals 37 times 600 times D minus C over C. Press shift solve. Makuha na nato ang C gyud nga value, which is 247.94. So, ang atong C, 247.94. And then, mm ni siya. And so, kani siya, i-listen na lang na to, kani siya, may mong 247.94. Now, I hope agree ra. And so, muna na siya ang distance from here, padung sa neutral axis. However, dili na siya maong ipangita sa atong problem. But, tanawa, ang choices ba, bright gid kayo pagkahimo. Kay, if ang kani siya imong gi-answer, 247.94, awa na siya sa choices, which is letter A. However, ari ka dapat careful ha. Always read the question twice gid or thrice or bisag kapila. Basta i-review lang gid ba. Ang question man is to determine the distance of the steel reinforcements to the neutral axis. So basically, ang atong gipangita nga distance kay kani siya. From here, padong dire sa steel reinforcement, which is kani siya dire, center sa imong bar. So from here, padong sa neutral axis. Kana siya. Now, di ba, notice nga, that's equal to D minus C. Kani siya nga distance ba? Di ba, D man eh. And then, kani siya C man. So, D minus C will be equal to this distance. Now, pila man na siya. Ang D na to, store na lang ko ni sa C. Ang atong D kay 410. And then, minus C, may mo siyang 162.06. So, basically, kani siya nga distance, which is D minus C, is equal to 16.06 mm. And then, if you will try to check, nana siya sa choices. And so, ang atong answer for letter A, kay kani siyang 162. Now, if na-trap ka, possibly kani mong na-answer. Now, next, we have to compute the tensile strain in the reinforcements. Now, sir, unsa man siya, sir? Again, ang pasabot ani in the reinforcements, kay diri sa imong steel nga reinforcement. So basically atong button, di ba, ang strain is equal to stress over E. Ang stress nato nga gamiton kay kato siyang nakuha nato sa FS. However, dili na ni siya mauha. Again, ako lang ni tatangon kay mao ni siya sa katong initial assumption nato nga ni yield ba. We will have to recompute again kung pila ang FS. Now, ngayon na siya. FS is equal to 600
kato ra gyapon D minus C over C. But using katong C nato nga bag-o nakuha, dili na kani. Kay sa first assumption man ni nato, ang atong bag-o C nga nakuha, kay kani siya. Katong 247.94 ba? So ang atong Fs may mong 600 D minus C over C. And so may mo na siyang 392.17. Again na, ang kani siya, ang new C ni siya. New C, and then ang new Fs ni. On the basis nga wala ni yield. Now sir, strain man. So di ba i-divide na to og E. Ang kani siyang 392.17, i-divide na to by 200 GPa or 200,000 MPa. And so man may mo siyang 0.00196. And so ang ato answer na to kani siyang letter A. Again na, basig ganahan mo screenshot. So ako lang pakita nga ang strain sa steel reinforcement or kani siyang ES is equal to 392.17 divided by 200,000. And then gikan na siya ani nga formula. Yan siya. Now ang atong last question kay medyo nanay sagol nga structural theory og mechanics nga mga shortcut formulas ba. Ang question na to is if the beam is 8 meters long and then simple siya nga beam, find the concentrated service live load acting at the midspan that can be supported by the beam if it already carries a total service uniform dead load of 24 kN per m. Now since service live load ang gipangutana, kailangan ta mag-factor gyud sa atong solution. Kaya ang service live load, ang kana man na siya imong multiplyan sa katong 1.2 or 1.6 depending if live load or dead load. So ang atong kwaon kay ang MU sa na medyo wala na space no. Ako lang sana isibog. Naman niya ang itsura sa atong beam. 8 meters long daw and then simply supported na siya. And then na siya loading dire. Ang gihatag kay ang service nga dead load. So kani siya 24 kN per m. And then what we are looking for kay ang service nga live load which is acting kuno at the midspan, so concentrated load ra ni siya basically naa dire. So let's just say nga mo ni siya ang PLL or ang concentrated nga service live load. Now first, consider daw ta dire nga beam. What is the maximum moment man? Diba it will occur at the midspan due to the dead load and due to the live load. And then let's recall nga if na kay uniformly distributed load over the whole span, ang maximum moment is equal to WL squared over 8, diba? But then ang atong W ani kay kani siyang considering our dead load. So basically WDL times L squared divided by 8. And then how about diri sa concentrated nga load? What is the maximum moment man sa midspan? Na ay concentrated nga load sa tunga. Diba kato siyang PL over 4. Mo na siya ang maximum moment. And so ang kana siyang P, basically mo na siya ang atong PLL or ang service concentrated nga live load. So PLL times L divided by 4. Now, pila man atong MU ani? Considering this one, diba, ato na ni siyang multiplyan sa ilang factors. For the dead load, 1.2, and then for the live load, 1.6. And so, mahog ni siya nga 1.2, and then times kani siya, copy na lang nato, kana, and then plus 1.6, and then multiplied by this one. Kana siya. Now, we know man nga ang atong WDL is just equal to 24. So, kani, ilista na lang ko ni siya 24. Kana, 24. And then, kabaman po nga, ang atong L kay 8. So, kani siya, ilista na ko ni siya 8. And so, may mo ni siyang 8 squared. And then, kani pong L dire, ilista na lang po na ko 8. Kana, and so, PLL na like ko na ko. Pero sir, how about ang MU, sir? Wala pa man sa taan eh. Ang kani siyang MU, makuha ni nato gikan sa investigation nato nga formula. Nabalik ta dire. Ang atong MU is equal to phi ASFS times D minus A over 2. So, ato ni copy. Again, diba, nakuha na nato atong Fs. And so, muna na siya atong actual nga gamiton. And so, MU is equal to atong phi. Pila man atong phi. Diba, ang atong Fs is lesser than Fy. Diba, kaya ang Fy nato 415 man. And so, that means nga, nata diri nga region. Asa man dira? Diba, Fs is lesser than Fy. Nata diri sa compression controlled. And so, ang atong reduction factor, kay kani siyang 0.65. And so, atong MU diri kay mahimong 0.65 and then multiplied by AS. Ang AS na to kay katong 3,700 or ang area sa steel reinforcement. And then ang atong Fs is 392.17 na siya. And then ang atong D kay 410. And then, sir, what is our A? Now, ang A no, wala na to na compute. Kay ang C ra man ta diretso ani kay nag-recompute man ta. Now again, ang A is equal to beta C. And so, may mo na siyang 0.85 times 247.94 which is 210.75. Ato na lang ito decimal pieces. So, 210.75. And so, kani siya 210.75. And then, divided by 2. And so, makuha na nato atong MU. However, ang resulting unit ani niya kay N times mm pa. Kay di ba kani siya mm squared, kani kay MPa, and then kani siya mm. So mo pa ni.
i-divide pa na nato siya og 1,000 squared kay para makuha na to ang knm. Now ako na lang i-divide diri daan. Divided by 1,000 squared to convert ang kani into knm. Naka na siya. So input na lang ko ni sa calculator. 0.65 times 37 times 392.17 and then 410 minus 210.75 over 2 over 1,000 squared. And so may mo siyang 287.31. And so ang mu na to is 287.31. And then knm na ni siya. Now ato na siyang i-equate dire. Balig 287.31 is equal to this expression. And then atong i-solve ani kay kani siyang PLL, which is ang service live load. Kana compute na to. So kanina lang ans ang 287.31 na siya. And then equals 1.2 times 24 times 8 squared over 8 and then plus 1.6 times PLL times 8 over 4. Masolve na nato ang PLL. Press shift solve. May mo siyang 17.79 kN. And so PLL is equal to 17.79 kN. Mo na siya itong answer. Now let's check sa choices. Dara, letter C.